Good morning, everyone. Good morning. You are a child of God. Amen po ba yun? We are a child of God. So, dapat dinideclare natin yan. Amen po ba yun? In any situation, in any circumstances, or failure, success in life, let us always declare that we are a child of God. So, yan. Palakpakan naman natin si Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, again, welcome po sa gawain po ng Panginoon. Are you blessed? Na-bless po ba tayo? Naramdaman po ba natin yung paghipo ng ating Panginoon while we worship Him in the Spirit and truth? God is good. All the time. Yan, God is good. Dapat lagi po natin dinideclare yan. So last week, napag-usapan po natin, ang tinakal ko po last week until this week is grace and accountability. So, doon muna simulan sa may kasi baka umapa tayo. Sa accountability. So last Sunday, napag-usapan po natin is grace. So, bubuodin ko na lang po, no? Bago natin pag-usapan si accountability. Si accountability. So, sabi dito, ang grace po, the great plan of God's salvation for humanity was founded on His grace through faith in Christ Jesus. Okay po? Whose redeeming work was accomplished not by the blood of goats and calves, but His own blood, thereby securing our eternal redemption in the most holy place. So malinaw po yan, mga kapatid. Your salvation, my salvation, is founded on His grace alone, by faith in Christ Jesus. Okay po. And another important thing that we know, His redeeming work confirmed the covenant between God and His people. And the sacrifice of Christ Jesus alone was sufficient to forgive our sins and purify our conscience from sin. So dati, in the Old Testament, yung pagpapatawad ng kasalanan ng tao is external. Everybody say external. Panlabas lang. Pero hindi niya talaga nalilinis yung conscience ng tao. Every time people come together in tabernacle or sa panahon natin sa church, ang lagi nilang naalala, kasalanan nila. And today, we are blessed. Why? Because when we come together in this place, or life group, or prayer works, hindi na natin naaalala yung kasalanan. Ang naaalala natin is the grace of God. Amen po mo yun? We can approach the throne of God, the favor of God, it is because of the grace of God. Grasya ng Diyos. Papunta ka pa lang sa simbahan, yung favor ni Lord, yung presensya ng Diyos, kasama mo na. Amen po ba yun? And that is the grace of God. Hindi ka pupunta rito, naalala mo kasi may kasalanan ka, magbabawas ka ng kasalanan. No. We are already forgiven. Purify ka na. Last Sunday, diba sabi doon sa Bible, His word was written to your mind, and to our hearts. Kahit nagtatrabaho ka, doing business, work, or study, or even nasa ibang lugar ka, because the Word of God is in your heart, is in your mind, the Holy Spirit work through you. Amen po ba yun? Yung trabaho ng banal na Espiritu is always working in you. Sa buhay natin. Naiintindihan niyo po ba ako? Parang ganito lang yun eh. Sino rito gusto maging anak ng presidente?
Ayan, di ba? Gusto natin yun, di ba? O, boto natin ngayon si Brother Israel. O, sino man. Di ba, pag anak ka ng presidente, yung mata ng tao, nasa sayo. And even the protection, the favor, all the provision, ibibigay sa'yo. Why? You are a child of the president. In the same way, ito sasabihin ko sa inyo, spiritual aspect. Because you are a child of God, the enemy, hindi ka pwedeng ipuin. Hindi ka pwedeng kantiin. Nakukuha natin? Yan ang pribilehiyong meron ka. Kaya kahit may pinagdadaanan na sa buhay, gamitin mo ang pribilehiyo mo that you are a child of God, not by your works, your good works, your sacrifice. It is by the grace of God. And that is sufficient. Sabi ng Bible, sabi ni Pablo, sufficient yan. Parang ganito, di ba? May mga offer ngayon sa SM. Pag ginamit mo yung SM, tawag yan? SM Advantage. Pag binigay sa'yo ng nanay mo yan, ha? Ha? May reward. Ba, pag binigay sa'yo yan, o sige, gamitin mo yan. Okay, nanay mo, ito yung credit card, gamitin mo yan. Pribileyo mo yun. Nakukuha natin. And that is the grace of God. Ang kagandahan dito sa ginawa ni Jesus, even your conscience, yung konsensya na meron ka, pinatawad ng Diyos. Nakukuha natin. Kaya pag nagsabi kang, Hallelujah! Granted kay Lord yun. Yung pagpunta mo rito, pag-worship mo, pakikinig mo ng salita ng Diyos, kinasisiyan ng Diyos yun. Because dahil pumupunta ka rito, it is by the grace and mercies of God. Hallelujah! Ayun, doon pa lang ako. Binalikan natin si grace. Bago tayo ulit pumunta sa accountability. No? The Holy Spirit testifies. Nakikita mo ba yung Holy Spirit? Hindi, di ba? Pero alam nyo po ba, yung hindi natin nakikitang kaaway, laging sinasabi sa kaaway, anak ko yan, don't touch it. Nakikita nyo po ba yun? Hindi nyo nakikita yun. Pero in the presence of our enemies, the Holy Spirit testified, don't touch this, my child. Psalms 23, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. You anoint my heads and my cups overflows. So, basahin nyo yung Psalms 23. Lagi nyong i-declare yan sa buhay natin. Sino magpapatotoo niyan? The Holy Spirit. With our spirit, our salvation is true, sufficient, through His Word, engraved in our hearts and mind. Try mong sumulat sa papel na ang gamit ay lapis, di ba, nabubura pa? Pero dito, inukit. Inukit sa puso mo, sa isip mo. Kapag ito'y bunura, masakit. Tignan, pansinin nyo to. Di ba, kapag nagkamali ka, ang sakit. Lord, I'm sorry. Di ba? Di ba, lumipas na yung oras, humingi ka ng tawad kay Lord, pero lumipas ang oras, lumipas ang araw, pero bakit masakit pa din? Kasi naka-engrave yung salita ng Diyos. Nakaukit yan. Kung ikaw ay nagpatato, hindi basta-basta mabubura yun. Ganun ang ginawa ng Diyos sa puso mo. When you come to the Lord by faith and when you surrender your life to Jesus as your Lord and Savior, at ginawa mo siyang Diyos, inukit niya yun sa puso mo. Amen? Kaya kapag ang tukso dumarating, nagre-remind ng Word of God. Why? Dahil ang salita niya nakaukit dyan. Kaya sabi ni Pablo in Romans chapter 12, sabi doon, renew your mind. Don't follow the pattern of this world, but renewing of your mind. Binago ng Diyos ang isip mo at puso mo. Amen? So ito, sa mga hindi nakakaalam. Yung wineskin, alam niyo po yung wineskin, hindi na ako nakapaglagay dito eh. Yung wineskin, yun ay balat ng hayop na pinaglalagyan ng alak. Ngayon,
Kapag lalagyan ng bagong alak ang wineskin, yung lumang wineskin, mabubutas yun. So, ibig sabihin, bagong alak, kailangan bagong wineskin. Si Lord, bago kanya bigyan ng espiritu, bago niya sabihin, anak ka ng Diyos, ay nakita na agad. Saan ba yun? Wala tuloy. Nasira, diskarte ko dun ah. So bago pa sabihin ni Lord na ikaw ay anak ng Diyos, pinalitan niya yung puso natin. Inayos niya yung isip natin. Di ba may mga taong dumi naman ang isip mo? Sino nakaranas ng ganon? Di ba? Ang dumi naman ang isip mo, binago niya ni Lord yun. Hinugasan niya yon kahit hindi mo pa binabanggit. Kahit hindi mo pa nire-repent. Di ba tayo mga tao limitado, hindi agad natin nababanggit lahat. Tama ba yon? Tama ba yon? Yung hindi mo pa nababanggit, lahat yung binura na ng Lord. Pinalitan na ng Lord yon. Ngayon, paano natin nasasabing, di ba, bago yon? Gradually, nakikita natin na, ito pala yung mali ko, dapat binabago. Ayan. So alam niyo na po yung grace, ha? Yung grasya ng Diyos. Kaya mapalad ka, praise the Lord, kung may taong ginamit ang Diyos, dalhin ka dito para malaman mo ang salita ng Diyos. Pwede mo ba siyang pasalamatan? Yan, salamat kapatid, dinala mo ako dito. Ayan. So again, tuloy tayo, no? Basahin natin sabay-sabay. Inayos ko eh. Diba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Diba? Ebat Adan. Sa akin, diba? Ligtas ka na. Wala tayong magagawa kundi magsamba na. Amen? Pwede ba yun? Oh, parang pa natin si Lord. Ligtas ka na. Wala na tayong magagawa kundi magsamba na. Okay? Yan ang tatrabahin natin. Kaya, yung tanong ko last week, how can we live in grace without neglecting accountability? Dito na po ako pagtutuloy. Matapos matanggap ang grace ni God, may accountability, tayong ingatan at pangasawaan ito ng maayos. Yung grace, binigay sa iyo yan, libre. Paano naging libre? Naniwala ka lang. Binigay sa'yo ng Diyos. Ngayon, may accountability ka. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang tinatanggap. Ito rin ay may kasamang pananagutan na ito'y ingatan at ipamuhay ng tama. Alam niyo ho kung sino lang walang accountability nung naligtas siya? Yung kasama ni Jesus doon sa krus ng Calvary. Wala na accountability doon. Ang sabi lang ni Jesus, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Hindi na siya okay anak, sige bumaba ka muna, mag-ministry ka muna. Wala nang ganoon. Sinama niya na, pero ikaw, sabi mo sa katabi mo, buhay ka. May accountability tayo. So ngayon, meron lamang po akong apat lang ito. Pero napakalawak ko nitong topic nito, pero buo din na lang ho natin. So, ayan. Balik ko mga. How can we live in grace without neglecting accountability? Ito po sabi, do not neglect the meeting. Sabihin mo sa katabi mo, salamat, andito ka ngayon. Hindi mo nakalimutan na ang araw na ito ay para sa Diyos at para sa atin. Sabi sa Bible, let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So sabi dito ng author ng Hebrew, wag mong kakalimutan. Kaya may mga Kristiyano ngayon, meron silang mga leadership enhancement, evangelism, sport ministry, medical mission, dental mission, di ba? Ano pa ba? Feeding,
DBBS, lahat ng ginagawa ng simbahan ay oportunidad para ano? Huwag makalimutan ang pagtitipon-tipon. Ito na lang. Real talk. Sino ba yung taong laging nahuhuli? Sabihin na lang natin sa lakaran, kunyari, may outing. Uy, may out, nagpunta kayo, di namin alam. Di ba? Uy, nagkainan kayo doon, di namin alam. Ito na masasabi ko, nakakalimutan nila yung meeting. Hindi sila kasama sa meeting. At ito may paalala sa Bible. Alam niyo yung 10 virgins? Yung pagdating ng Panginoon? So sabi doon, yung ilaw dapat hindi mamamatay. So merong 10 yun, tama? 10 virgin na atin ng kasal. Ito ay isang pagpapaliwanag patungkol sa pagdating ng Panginoon. Ito sabi, yung 5, lahat sila may dalang ilaw. Pero yung 5, merong 5 langis. So habang hinihintay na yung kakasal, mauubos na yung liwanag ng 5. So sabi ay, pwede makaingay. Ay, hindi po pwede. Gusto nyo, bumili na lang kayo. So nangyari, bumili sila. Nang bumili, dumating yung ikakasal, nakapasok ang 5, sinaradong pinto, at maya-maya dumating yung 5 hindi ready. Why? Kasi sometimes ang tao, aminin man at hindi, kulang na nga tayo sa information, kinakalimutan pa natin. So don't forget the Word of God in your life. Alam nyo, anong minsan nakapagbubura sa salita ng Diyos sa isip, sa puso? Ang instrumento ng kaaway is worry, doubt, and fear. Yan ang ginagamit ng kaaway para burahin lahat ng salita ng Diyos sa puso at isip mo. Binibigyan ka ng worry, binibigyan ka ng doubt, at binibigyan ka ng fear. Pero sabi sa Bible, hindi ka tumanggap ng Espiritu para muli matakot, kundi binigyan ka ng Espiritu ng pagiging isang anak ng Diyos. Pansinin niyo yung bata. Yung bata, pag binigyan mo ng pagkain, hindi niya tatanungin anong klaseng pagkain to. Tapos kakainin niya na lang, tama? Tama po ba yun? Why? Dahil alam niya, yung nagbigay sa kanya ng pagkain, hindi siya lalasunin, hindi siya papatayin. And that is trust. Anong sabi sa Bible, magtiwala kayo sa Diyos na bilang isang bata. Nakawa natin, magtiwala ka lang sa pangako ng ating Panginoon. Kaya kapatid, ako po huwag niyo naman pong masamain. Ako minsan sumasablay bilang pastor. Minsan hindi ako nakakapag-life group dahil merong mga reason, may dahilan. Pero hanggat maaari, ang my call, my duty, my privilege is to come to your home to teach the Word of God. Bakit? Kasi ang kaaway, anong ginagawa ng kaaway? 24/7, wala silang pahinga para lang dayain ka. Dayain ako. Ngayon, pansinin ninyo, bakit lumalakas ang isang tao o mananampalataya? Dahil may salita ng Diyos na pinangahawakan. Kaya ka lumalakas, may Word of God ka. Kaya ka masaya dahil may Word of God ka. Kaya ka masaya, may inaasahan ka kahit hindi pa dumarating. Tama ba yun? May pangako ang Diyos, sa mo naririnig yan. When we come together in one place para pag-usapan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sa fellowship po natin, meron po akong sasabihin sa inyo, ito wag po natin gagawin sa fellowship. Gossip in the church is not small sin, it is poison that destroy what God is building. Wag pong pag-uusapan sa fellowship yan.
Kaya last time ng CLDP o Discipleship 1, napag-usapan na medyo personal, sabi ko, hanggang dito lang yan. Hindi pwedeng lumabas. Hindi ba iwasan yun? Tama? Pero pwedeng pahintuin. Hanggang dito lang yan. Bakit? Nakakasira yan ng body of Christ. At yan ang hindi napapansin ng mga Kristiyano. Ang sabi nila, some Christian feast on gossip and call it fellowship. Nagkakape pa sila. Di ba? Nagkakape sila, Be careful when concern becomes dito ako nahirapan Curiosity. Yeah. Be careful when sharing becomes exposing. And be careful when the tongue that worships God on Sunday becomes the same tongue that tears people down after service. Iwasan natin yan. Hindi tayo mga aas dito. Katulad niya. Mga cobra pa. Suntok down lang yan. Ilang minuto lang yan. Paktay na agad. Diba? Yan po ang di po totoong fellowship. Amen. I love you, brothers and sisters in the Lord. Pag-usapan natin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung may mapag-usapan, pwede naman sabihin, hanggang dito lang yan, Pwede natin sabihin doon. Ibigay na agad natin kay Lord. Isumiti agad natin kay Lord. Amen po ba? Protectionan natin ang ating brothers and sisters in the Lord. Alam nyo, lahat ng tao, even the Christian, may mga may mga shortcoming. Tama? Nagkakamali. Intentional man o unintentional, nagkakamali talaga Walang perfecto Kaya meron tayong accountability. And, pangalawa, soul winning and discipleship. Iniiwan yan sa mga mananampalataya. Sino gagawa niyan? The church. Kaya kanina, ibang member ng praise and worship, if you want to be a part of this kind of soul winning, nakikita niyo po ba yung Sintra board na yan? Alas 9 po ng umaga, nakatambay po yung ibang mga kapatid natin sa labas, sinasabi nila, hey, may church dito. hey, may prayer gathering dito. Para makikita ng mga tao na may church pala dito. Ito nang kami ay nagsisimulang, o sino naman nagsisimula sa negosyo, sa una yan, walang bibili. Walang bibili yan sa una. Unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat. But if you are consistent doing that kind of marketing, darating ang panahon after a month o after 1 month, may pupunta, meron dong bilihan ng puto. Kami ni Pastor Arian, pag pupunta sa trabaho niya, meron dong putuhan na may gantong oras lang, hanggang doon lang siya. Tapos lilipat na siya na ibang lugar. Kapatid, the more na ginagawa po natin yan araw-araw, hindi ka nag-aaksaya ng oras. May ginagawa ang Diyos through that kind of Sintra board. May ginagawa ang tao dyan. Amen? Kaya pag-pray natin, magkaroon tayo ng signage sa labas kung may-ari. Pag-pray lang natin. Tapos dito may nakita na ako dito mas mura. Yung sticker dito nilalagay sa window. Mas mura, may nakita ako. Hindi naman po ako mapapamura. Makakamura ho tayo. Amen po ba yun? Magkaiba yun So, do not tuloy. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Actually, itong passage na yan, o verse na yan, pwede nang gawan ng outline preaching yan, but generally speaking na lang ikaw,
Binorn again ka ni Lord, at habang buhay ka ngayon, gagamitin ka ng Diyos to spread the gospel. Una saan? Sa pamilya. Sino rito yung pamilyang kumpleto? O yan, isa, dalawa, o tatlo, papat. Nakakahamon, no? Sa mga tatay, pamilya ang unang bahaginan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Dinideclare niya yon. Amen? Go and make disciples. Kaya meron po kami tinatawag na discipleship. Sino rito gusto lumago sa pananampalataya? Diba? Meron po tayong discipleship program after lunch. Meron tayong discipleship 1. Doon po pwede magtanong, pwede magbigay ng komento, pwede mag-POV. Alam niyo bang POV? Point of view. Pwede kang bigay ng input. So yun, discipleship 1, I encourage you, mga kapatid, it's about time for you to win soul and maging disciple of Christ. So mahabang topic ko yan, ano yun na lang natin. And, giving tithes, offering, and cheerful. Yan din po ay ating ding accountability. Mamaya, medyo real talk na ako mamaya. Sabi dito, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. Okay, ito lang real talk ko. Meron pong mga ilang believers o mananampalataya na sinasabi nila yung tithes ay tapos na. O sa panahon lang yun ng Mosaic law. So, tama. Dahil nasa New Testament tayo. Pero, bakit binigay ng Diyos yan? Si Abraham, hindi pa sakop ng law, binigay niya ang kanyang 10%. Binigay niya yung 10% kay Melchizedek. Wala pang law. Sino na una? Si Abraham, si Moses? Si Abraham. Yung law, binigay kay Moses at hanggang sa mga Israelita na. So meaning, ang pagbibigay kay Lord ay hindi nababound ng time. Okay po? So ngayon, gawin mo natin, kung ang pagbibigay mo kay Lord ay 10% or beyond 10%, may gumagawa po ng ganito. 10%, 15%, 20%. Ang pinaka-importante, ang sabi dito, kung ginawa mo 10% o 15%, 20%, ito ang pangako ng Biblia. Whoever sow bountifully will also reap bountifully. Sa mga magtatanim, kung isang buto lang ang tinubo mo o tinanim mo, o sabihin natin mangga, after 10 years o 5 years, mamumunga na marami yan. Pero kapag maraming buto ang tinanim mo, mas marami. So, sinasang-ayunan ng Biblia. Ang pinaka-importante dito, nagdesisyon ka, hindi dahil naobliga ka, naitulak ka, napilitan ka, masama ang loob mo. Kapag masama ang loob mo, I telling you the truth, hindi gusto ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, for God's love, a cheerful giver. Amen po ba yun? So whether your giving is through tithes, offering, pledges, or donation, and also love gifts for your pastors, hindi ko po binibenta yung sarili ko sa inyo ha. No? Pero I'm telling you the truth. What truly matters is the heart behind it. Huwag ka magbibigay lang na awa ka lang. Magbigay ka because by the grace of God. Pag nagbigay ka, sabihin mo bigayan ni Lord. Pero totoo, dumaan sa'yo. At sabi sa Bible, mapalad ang nagbibigay kaysa
Tumatanggap. Sino gusto rin maging malapad dito? Ay, mapalad, sorry. Buti nakikinig kayo. Mapalad. Lahat tayo mapalad, blessed. Hindi tayo swerte. Sabi ko nga kala Sister Jane, hindi tayo swerte. We are blessed. Ang sabi sa Bible, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya yung nagbibigay, nagtatanim, mas mapalad sila kasi the more they give, the more will receive. Tatanggap ka. Ang isang baso, o naalala ko yung mag-ina sa Bible, yung si Elijah ba yun? Eliseo. Ay, si Elisha. Nagkaroon ng tagutom. Ang sabi, unahin mo ako. Elijah yun, si Elijah. Ang meron na lang sila, konting harina at konting oil. Sabi nito, pagkatapos namin magluto, pagkatapos ito, mamamatay na kami. Pero ang sabi ni Elijah, unahin mo ko. Hindi ka mauubusan. At biblically speaking, hindi naubusan ng oil at hindi naubusan ng harina. Ang ginawa ni Elijah, manghiram ka ng mga ano, tama ba? Iba pa yun. Si Elisha yun, nanghiram naman ng ano, ng lalagyanan. Nung napuno na, naging negosyante pa yung asawa ng prophet yan, di ba? Kapatid, sino rito gusto maging negosyante? Ayan, sige. Hilingin natin kay Lord yan. No? Hilingin natin sa Diyos na mangyayari yan. Kasi ang mga negosyante yung mayaman. Yan yung totoo. Walang yung mayamang empleyado. Kaya magnegosyo ka. Yung ano mo, yung atag doon, cookies mo ha. Ituloy mo yan. Hanggang doon lang tayo ha. Yung cookies. Ang sarap ng cookies ni ng luto ni Jarel. Pero yun mo, nag-life group lang ako, nakatingin pa ako ng merienda. Eksakto, pagdating ko, nagluluto. Pastor, gusto mo? Mamaya? Pero siyempre, in-insist, sige, tignan namin. Diba? Pag maliit, masarap. Yan, meron ka ng customer. May customer na, ha? Sabi ko, ganda mo lang ng presentation. Bonus na yung lasa. Pero sa mga mahilig sa matamis, panalo. Tuloy mo yan. So, pag si Lord coffee shop. Pwede ka mag-supply sa coffee shop. Starbucks, targetin mo yan. Diba? Walang imposible dyan. Diba? Lahat ng may bake dito. Yung may coffee shop, pwede ka maging supplier. Pag-pray natin. Ayan. So, napunta tayo sa negosyo, di ba? Kalooban ng Diyos yan. Yan. So, tuloy tayo. The Lord delights a cheerful giver, someone who gives with love, sincerity, and gratitude, not out of obligation, but out of faith and joy through the empowerment of the Holy Spirit. Di ba masarap sa pakiramdam na ikaw yung binigyan? Di ba? Pero alam nyo, masarap din na minsan ikaw ang nagbibigay. Mas masarap sa pakiramdam yon. Amen? So just like Abraham and Jacob, na hindi pa sakop ng Mosaic Law, they give tithes cheerfully. So pag nagbibigay tayo ng blessings, maging masaya tayo. Kapatid, pakita ko lang to. Sabi dito ni Apolinario Mabini, love your country after God and your honor. And more than you love yourself, because your country is the only paradise that God has given you this life. Okay? Ito naman pamanig ko sa inyo. Sa country natin yan. Ito naman, mahalin natin ang simbahan. Amin po ba yun? Sino yung nasa likod? Mainit dyan, di ba? Mainit? O, mahalin natin yung simbahan natin. Magbili pa tayo ng isang aircon. Di ba? Kumahal natin yung simbahan natin. Pagagandahin natin to. Mas maganda, komportable ang bawat isa. Amen po ba yun?
Yung nasa BNDT tayo, komportable tayo doon, kaya lang, pinalipat na tayo ni Lord dito eh. So, mahalin natin yung church. Kung gusto natin mabango to, wag naman iba't ibang pabango yung ano natin. Yung maging malinis lang, maayos lang. Diba? So, mahalin natin. Katulad na sinabi na Apolinario Mabini, no? Yung bansang Pilipinas is our paradise. Ito ang simbahan. Dito natin ginagawa discipleship. Dito tayo nag-worship. Dito tayo nagsama-sama. Nagbabayad tayo rito ng renta. So, real talk lang. Kailangan suportahan ng body of Christ ang kanyang gawain. So, suportahan natin. At dahil doon, nasusuportahan nyo rin ako. Amin po ba yun? And, paano yun? Love God, love your neighbor. Amen. Mahal niyo po ba yung kapwa? Minsan. Oh, yeah. Tama naman, minsan. Diba? Real talk eh. So, minsan, oo, minsan. Yeah, minsan hate, minsan love. Minsan madalas. And last, ang-apat, divine power accompanies us through accountability. Naranasan niyo na po bang may pinag-pray kayo? Tapos, kunyari may sakit, gumaling. Naranasan niyo na ba yon? Kung hindi pa, kailangan mangyari. O kaya meron kayo isang kapatid o kaibigan na nilid niyo sa prayer, hindi pa ba nararanasan yun? O kailangan maranasan natin yun. Bakit? Ang sabi sa Bible, si Lord Jesus ang nagsasabi nito kung di ako nagkakamali. Ang sabi dito, look, I have given you authority. Everybody say authority. Authority. Alam niyo pong authority binabanggit dito? Kingdom. Spiritual kingdom. Over all the power of the enemy. Sa ayaw nyo sa hindi, may kalaban kayo, may kalaban tayo. Pero sabi sa Bible, our enemy is not flesh and blood. Our enemy is evil. And you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Kaya sa last life group namin, napag-usapan namin sa Pamilya Magante, no? May kalaban na hindi nakikita. So, pwede nating labanan paalisin sa pangalan ni Jesus. Why? Because you have authority. Yung authority, nasan yan? Nasa puso at isip. Kaya kailangan ibuka ng bibig. Amin ba yon? Kung Kristiyano ka na, hindi ka na nagmumura. Paminsan-minsan na lang ba? Wag na, kahit paminsan-minsan. Kailangan yung authority ni Lord, by the grace of God, yun ang ginagamit natin. Amen po ba yun? And another thing na binabanggit sa Mark, the miraculous signs will accompany those who believe. Nakaranas na ba kayo ng may himalang nangyari sa buhay nyo? O wala pa? So, ibig sabihin, yung grasya, yung authority, hindi mo ginagamit. Sino rito may hiling mag-collect ng mga gamit-gamit? Yung basahan, kinukolekta pa, pinag-display pa. Ilang araw mo na din nalaban yan. Huwag mong gawin pang-display yung basahan. Yung authority, binigay sa'yo ni Lord yan, practice it every day of your life. Amen? Hello? Ang sabi kasi rito, yung mga miracle signs, sumusunod sa'yo yan. Kanino? Sa mga naniniwala. They will cast out demons in my name. Sabi ni Jesus. And they will speak in new languages. Sino rito nakakapag-speak in other tongues na pa nagpe-pray? Hindi nyo pa nararanasan yun. So pag hindi pa, ipag-pray nyo lang. Huwag ka laging absent sa gawain ng Panginoon, lalo na sa prayer works. Minsan doon kailangan ilabas ang spiritual gifts. So nabanggit nga ng minsan, meron pong nakikita na hindi nakikita ng iba. So ang tawag dyan is spiritual gifts. Ang tawag sa inyo dyan, mga pulis kayo.
Nakikita nyo, hindi nakikita ng iba. Nadidiscern nyo ang mga hindi nadidiscern ng iba. That is miraculous signs will accompany to those who believe. Amen po ba yun? They will be able to handle snakes with safety. And if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Na-practice nyo na ba yan? Yun nalaman yung may sakit. Pinag-pray nyo ba? Sasabihin, si pastor, tawagin natin. Bakit si pastor pa? Sino ba binigyan ng authority? Lahat tayo. Bakit takot ka? Bakit ka nagdududa? Kapangyarihan mo ba yung nalabas mo? Kapangyarihan ng... Diba? Brilyante. Walang ganon. Gamitin mo lang, Lord, sa pangalan ni Jesus. Kung nahihirapan ka sa isang sitwasyon, use your authority, Lord. Anak mo ko, nahihirapan ako sa ganitong sitwasyon. Anak mo ko, ipagtanggol mo ko dito. Lord, kulang ako ng ganito. Anak mo ko, kailangan ko po ng ganito. Gamitin mo yung pagiging anak mo. Tama. Gamitin mo yun. Anong gamit? Believe. Faith. And, ito na magtatapos. Tandaan natin, how can we live in grace without neglecting accountability? Do not neglect the meeting. Amen po ba yun? Huwag kakalimutan. Soul winning and discipleship. Hindi lamang po trabaho yan ni pastor. Hello! Yung mga kabataan, mamaya, di ko alam, meron silang evangelism na gagawin. Supportahan ho natin. Siyempre mga kabataan to, bigyan nyo ng pangmerienda. Pangmerienda nyo. Palapakan natin. Yan, sige. Diba? Kwento ko sa inyo, meron pong isang seaman. Nag-react. Praise the Lord. May isang seaman. Siyempre, 6 months siya doon sa barko. Hindi siya join sa evangelism na ginagawa ng simbahan. Ang ginagawa niya, ito, pang-support sa 6 months ninyong evangelism, nagpapadala siya ng pera. Nakapag-support ba siya o hindi? Nakapag-support. Diba? Lahat ng oportunidad na pwede natin gawin natin. Hanggat buhay ka, may mga tao nangangailangan ng kaligtasan, kagalingan, nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng kaibigan. Ikaw ang padadala ni Lord sa mga taong ito. Sa mga taong nabubulagan, hindi alam ang totoo, alam nila tama yung ginagawa nila, pero mali, ikaw ang padadala ng Diyos para maitama yun. May mga tao na nangangailangan ng tulong, hindi nila kayang gawin ang bagay nito, pero ikaw ang bibigay ng Diyos para sa kanila at ipakikilala mo sa kanila na may pag-asa. Amin po ba yun? Huwag kang maging Kristiyano o believers na lalapit lang tayo sa Diyos pag may blessings. Para tayong mga purpose niyan. Lalapit lang, pupunta na sa munisipyo kapag ganitong, di ba? Pero ang privilege natin, anytime, any day, you can approach the throne of God. Amen po ba? Everyday yan. Libre yan. And I hope giving tithes and offering and cheerful giving, so mahaba rin pong discussion na nun yan. Minsan napag-uusapan niya sa Discipleship 1, doon mo i-open ang puso mo kung di mo nauunawa o naintindihan. Para lumago ka sa pananampalataya and wisdom. Divine power accompanies through us, through accountability, trabaho ng Holy Spirit yan. Hilingin mo lang kay Lord. And, ito po magtatapos, grace does not remove accountability. It guides us to grow through it. And, God's grace forgive us, but accountability help us grow. Amen po ba yun? So hanggat nandito tayo sa simbahan, magtulungan po tayo sa pananalangin, pagkakaisa. Okay?
So kung ano yung pangangailangan ng simbahan, magtulungan po tayo. Sige po, tayo po ay dumulog at tumayo at manalangin. Sino uli rito gusto maging businessman? Gusto mo man? Lahat. Kapambira. Pag nangyari